Sa magandang umaga sa inyo, Moto Art here. Samahan niyo lang ako guys, magpapalit tayo ng bagong big disc at bracket para kay Scarlett po natin. So yung big disc natin, titanium design, pero mas mura yan guys dahil galing kay ARM. So may bago silang nilabas na ice core tayo. At papalit na rin tayo ng bagong bracket. So yung bracket na to, all goods to kung naka-stock caliper pa kayo. So fit na fit po siya, mas maganda yung quality. At mas matibay po siya compared sa nakalagay ngayon dito kay Scarlett. By the way, bago natin salpak yung mga yan, i-review muna natin yung nakalagay sa kanya ngayon para may idea rin kayo sa performance nitong nakalagay sa kanya currently. So ito po yung Galper disc guys, at may bukod na video na po tayo dyan ng review. At meron din po tayo ditong bracket galing kay KDR. So mga halos isang taon na rin no, nung nailagay po natin ito, at base sa experience po natin, napangsagada na kasi natin tong motor natin na to, si Scarlett. At base sa experience ko nga guys, hindi naman po nagkaroon ng lusot dito sa preno po natin, dito. Hindi naman po siya lumusot kasi yung mga daan dun sa Sagada is medyo malalim yung lusong. Kung kaya naman, masasabi kong all goods to guys. Yung mga kasabayan ko sniper at rider, nagkaroon sila ng lusot. Pero sa atin, hindi nag-overheat yan. So kung yun lang naman yung inaalala nyo, all goods naman po itong Galfer disc guys. Maganda rin yung design niya. Kaya naman maganda rin po siya sa ating mga unit. So 260 mm siya. Tapos merong nabibiling 4 holes tsaka 5 holes. So yung 5 holes, okay siya kung stock po yung inyong mga mags. Katulad na lang no sa kapatid ko ito to. 5 holes kasi yung tornilyuhan yan. Ayan, kung sasalpak nyo siya sa stock. Pero kung naka-bomb X kayo or aftermarket, bili kayo ng 4 holes. And actually meron akong 5 holes doon nakatabi lang. Baka isalpak ko dito sa kapatid ko kasi tatanggalin na natin to. So magagamit ko yung bracket. So ito namang sa bracket niya guys, galing KDR to. Medyo budget meal lang siya, nasa 200 kung di ako nagkakamali. At sa quality niya, actually nakadalawang palit na ako nito. Yung unang bracket ko nito, yung naging problema niya is nasira yung thread. So kapag mali yung pasok nyo ng bolts nyo, mali yung pagkatornilyo nyo, sira agad yung thread. So kung gagamit kayo ng ganitong bracket, kailangan ingatan nyo siya na hindi mabaliko yung thread nyo para pumasok siya doon. Kasi nandito yung thread niya eh. So yun yung na-experience ko dun sa unang bracket natin. So pangalawang palit na to, medyo iingatan nyo lang siya kung ito yung gagamitin yung bracket. At sa inclusions niya ng mga tornilyong ginamit natin guys, ito pinalitan ko yung mga tornilyuhan natin dito. Kasi yung inclusions nitong KDR, bumibilog, allen siya. Huwag niyong gagamitin yon. So yun lang yung advice ko. Palitan niyo siya ng CNC bolts or gold bolts. Basta yung mas matibay na bolts. Katulad na lang yan. Ito CNC Siam. Ito, nakalimutan ko yung brand nito. Heng ata ito, Heng. Ilalagay ko na lang yung link ng mga yan guys. At yun, swak naman to sa mga stock caliper po natin, itong KDR. Yan, basic experience natin, all good siya guys. Ito pinalitan ko na yan ng GR5. Kung kaya naman kulay pink na yan, kasi nangangalawang yung stock. All goods to. So, hindi ko naman siya papalitan dahil nagkaroon siya ng problema. Papalitan ko lang siya kasi naglabas yung ARM guys ng bago. Yung bago ng ARM. Wait lang yung cut mechanic natin. Ayan, tanggalin lang natin. Naglabas yung ARM ng bago. P-titanium style siya. So yung P-titanium kasi, sila yung may original na design ng ganitong disc. So kung may nakikita kayong ganitong disc na P-titanium, yun yung original guys. Tapos yung ARM, syempre medyo sumisikat yung design ng P-titanium, ginaya nila. Actually hindi lang ARM yung gumaya, marami na rin gumaya. Naglabas lang si ARM ngayon, kakalabas niya lang. At alam ko out of stock siya ngayon. Kaya naman di ako mapaglagay ng link sa description dyan guys kasi nakakaubusan. Pero yun, kung nagkaroon sila ng bagong stock, lagay na lang ulit ako dyan. Kahit sa black up, ubos guys, mabilisan lang to. Buti na lang naka-score tayo. Tapos, meron silang dalawang variant or design. Yung isa, silver yun dito or parang CNC. So imagine nyo na lang, CNC yan na parang ganito. Itong black na to. CNC siya na buo. Tapos yung isang design nila, ito black. Black, tapos, ayun, ganito rin yung dish niya. Same lang. So, yung sa PTT ganito rin kasi yung design niya. Black dito,
Tapos yun, may mga CNC na parang bolts dito na dilock yan. Alam ko hindi yan tinetred eh. Parang nire-rebit yan. So yung gumit tayo nito guys kasi gusto natin ng dumiin ng konti pero hindi masyadong masakit sa bulsa. At yun, sa performance, dahil ARM to guys, gawa ng Indonesia, Indo brand, which is alam naman natin, yun yung production ng mga magandang quality ng parts. Ayun, Arumi, galing sa Indonesia. Maasahan naman natin na quality to. At syempre, bibigyan ko pa rin kayo ng review nito after ng mga ilang buwan na paggamit natin or ilang linggo. Yun, i-update ko pa rin naman kayo dito. Pero expect ko maganda yung quality nito. Kasi dito pa lang sa pagkakagawa niya, napakaganda na. By the way, nabili lang natin to ng mga 1,300 something. Pero yung PT Titanium disc guys, halos 4,000. 3,500 to 4,000 yung PT Titanium. So napakalayo ng price difference, di ba? Halos triple yata. Triple, solid. So yun, gumit tayo nito para yun. Ayaw kasi natin masyadong mabutas bulsa natin para sa disc. Tsaka para ma-review na rin natin, also magkaroon ng idea yung iba, in the future, makabili rin kayo. At yun, masubukan nyo rin yung PT Titanium style ng ARM. So yun, salpak na natin siya. At bago yun, pakita ko lang sa inyo yung bracket na gagamitin natin. Ito, nakita ko lang to. Matagal na akong naghahanap talaga, bago pa to. Naghahanap ako ng mas maganda dyan. Buti na lang, may nakita ako sa Black App. Pero, alam ko meron din to sa Shopee or sa Orange App. Check ko na lang kung makapaglagay yun ng link kasi quality siya. Oh. Parang ito rin yung ginagamit sa mga 4-pot, 2-pot. Pero ito yung design na pang 1-pot lang, pang Tokiko lang. Pang dyan lang yan guys, pang stock caliper. So kung gusto niyo ng pang 4-pot, pang 2-pot, meron din sila na inilabas. So same shop, same quality, pero iba yung tornilyuhan sa may caliper po natin. Ito kasi swak-swak siya dito sa tornilyuhan. At yun, i-figure out ko pa kung paano siya ma-assemble. Kasi baka tanggalin po natin yung itong bracket na to, yung sa caliper. Ito, patanggalin. So yun, baklasin lang natin yan guys. Ito yung inclusions niya by the way. Baklasin lang natin tong stock natin. Okay naman to guys, hindi naman sa ayaw ko. Gusto lang natin ng bagong design. Kaya magpapalit tayo. All goods to, lalagay ko rin yung link nito guys. Itong Galfer disc po natin. Yung mga tornilyuhan dyan. GR5 dito. Tapos, ito, lagay rin ako ng link kung gusto ng budget meal. Ingatan nyo lang. Pati ito, para kung sakali man, kaya nyo yung ganitong setup kung trip nyo yung ganito. Tapos, lagay din ako ng link ng mga to, syempre. So, yun, baklasin lang natin to. So, sa pagbabaklas, dating gawi, itong ehe, itong sa mga bracket po natin. At yun, tanggalin din natin yung gulong, pati ito, para maikabit po natin itong bago. After po natin mabaklas yan, proceed po tayo sa pag-assemble nitong bagong bracket po natin. So kapag bumili po kayo nito, may inclusions na siya na 3 pirasong item. So itong mga to is yung pin guide po natin. At pakita ko sa inyo kung paano siya i-assemble. So dito, may makikita kayong dalawang pares or isang pares ng pin guide. Yung isa may mahabang thread, yung isa may maikling thread. Yung may maikling thread, papasok natin dito at lalagyan natin yan ng thread lock. Ayan, para hindi siya agad humiwalay at matibay. Tapos itong pares naman na to, itong may mahabang thread, ipares nyo siya dito sa may mahabang bushing na to na may thread sa loob na kabilaan. So pili lang kayo ng isang side dyan, pares lang naman yan. Pasok nyo lang tong pin guide po natin. Tapos shoot nyo siya dito, i-thread nyo siya. Pwede naman magkabaligtaran yan. At yun, lalagyan din natin yan ng thread lock guys. So yun, pakita ko muna sa inyo kung paano yung concept niya. No? Pag naigpitan nyo na yan, mag-interlock yan. Ngayon, dito sa stock caliper po natin, tatanggalin po natin itong guide na pinaka-bracket po niya. Ito yung pinaka-pin guide bracket. Nandito yan. Ngayon, tatanggalin na po natin yan. At ito na po yung magiging pinaka-pin po natin. So, buo na siya. So, from bracket na ganito, may extension na po siya na pang pin guide bracket papunta dito.
So yun, in short, tatanggalin lang po natin to. So para matanggal to guys, itong pinaka-pin guide bracket natin na yan, babaklasin po natin itong tornilyo na to. Tapos tanggalin muna natin yung brake pads po natin. So gamit lang tayo dito ng, ano sukat ba to? 8mm na open or close wrench. Luwagan lang natin yan, tapos matatanggalan natin yung brake pads natin. Ayan, pag nabaklas na natin to, baklasado na rin po itong brake pads natin. Ayan, ipababa nyo lang siya. Tapos matatanggal na natin tong pinaka main guide bracket po natin. Iyon, baklasado na. Yan ang mangyayari dahil baklasado na ito na yung papalit na bracket po niya. Ito hindi na natin gagamitin. So parang pinagsama po natin itong bracket, tsaka ito, naging isa na lang po siya. So mas malinis na siyang tignan at mas maganda pa tignan compared dito na medyo nangangalawang, di ba? So ito, ayan na po yung isusoksok natin dito sa stock na caliper po natin. So yung purpose din naman po nitong part na to, after nitong parang nut, is para ma-shoot po natin itong mga rubber boots natin, which is lilinisan natin, medyo marumi. Para ma-shoot po natin, mag-lock po siya. Hindi po siya magkaroon ng singaw. Sa ilalim meron din po. Pero ayan, ite-thread po natin yan, lalagyan natin ng thread lock. So dito kasi sa stock, kung makikita nyo, ayan, meron din siyang awang dito sa gitna. Meron din itong binili nating bagong bracket, 'di ba? Functionable pa rin ng maayos. Linisin ko lang 'to, tapos lagyan ko lang din ng thread lock 'to. So yan, okay na 'to guys. Nalagyan na natin ng thread lock, kaya naman matibay na. Gamit lang kayo ng 14 dito para mahigpitan na yan. Gamitin nyo lang tong parang nut dyan. Tapos dito naman sa ilalim 12. Clockwise yung ikot nyo para humigpit yan. Need na mahigpitan yan para hindi kumawala at saka hindi bumaklas katagalan. So yan, matibay na yan. Lagay na lang din ako ng link ng thread lock dyan sa description para maka-order kayo. Yung mga rubber boots, ayan, actually umorder ako ng bago, hindi pa dumarating kasi medyo maluwag na to. Makikita nyo naman medyo kumakawala na siya. Pero yun, palitan na lang natin kapag dumating yung bago ko. Pero yun, lalagyan natin siya ng bagong silicone grease. Yung ginagamit ko kapag maglalagay ako dito sa mga rubber parts. So ito kasi yung pinakamagandang gamitin para hindi masira yung rubber natin. So kapag okay na, pwede na natin lagay itong bracket po natin na integrated na yung mga pin dyan. So yun, sok-sok lang natin siya dito guys. And dito sa part na to, tsaka dito sa ilalim. Sok-sok lang natin yan, sok lang natin. Tapos, itong mga rubber boots natin, shoot lang natin siya dyan. Yun, pasok, di ba? Swak na swak. So, magpe-play yan ng maayos. All goods naman siya, swak. Wala naman siyang sabit, no? All good siya, guys. So, swak din siya sa caliper natin. Kung makikita nyo naman, napakaganda. So, ngayon, lagay lang din natin yung mga brake pads po natin. So, sa posisyon, katulad lang nung pagtanggal natin. Nice. So, ngayon, check ko lang yung fittings niya dito sa tornilyuhan naman bago natin lagay yung gulong. Before pumasok naman yung mga bolts, wala naman tayong problema sa fittings po niya. Ang inaalala na lang natin ngayon, kung may sayad yung mga disc po natin kapag nailagay na natin. Pero yun, syempre, lagay muna natin yung ating mga big disc. Doon, palitan muna natin yung galper. Pakita ko muna pala yung detalye nitong ARM natin. Makapal naman siya, no? Tapos, may coated na lining siya dito sa gilid para, syempre, hindi mga lawang. Ayan, pati dito sa loob, oh. Ayan. Hindi naman siya maalog, no? So far ngayon. Pero, check natin soon. Check natin after ng paggamit. Tapos, minimum thickness na sulat. 3.5. Same sa Galfer. Alam ko, ganun rin, eh. Dito naman sa Galfer, guys, pala, minimum niya, 2.5 mm. So, kapag medyo manipis na siya doon, hindi na siya pwede. Sa thickness naman, tingnan natin kung ano yung mismo kapal. Halos same lang naman, no? Halos same lang naman. So, yung gagawin natin dito, salpak ko muna tong gulong, tanggalin ko muna yung caliper. Huli na lang natin isalpak yun kasi baka gumasgas dito sa mags, eh. Baka mahirapan tayo. Ayan. Ganda pala niya, guys, eh. Grabe, ganda niya. Ang lapad. So, ina-assume ko na mas malakas yung braking power nito kasi mas
lalapat yung mga brake pads natin dito sa disc. Kasi ang lapad niya, di ba? May bend pa rin siya ng konti kung kaya naman palagay ko di naman mag-overheat yan. Ayun, mukhang dito na tayo mahirapan. So kapag ganito, ang kailangan natin gawin, luluwagan muna natin yung disc, pasok tong caliper, tapos sikipan ulit yung disc natin. So kapag ganyan yung scenario, ganun talaga yung ginagawa. Kasi di talaga natin mailusot. Di naman natin pwede tanggalin yung bracket po natin kasi nakalusot na siya dito sa caliper po natin. Natanggal ko na itong bolts ng disc natin. Lumuwag na ulit siya. At yun, pasok na natin to. 100% papasok na to. Swak na yan. Yun, di ba? Tapos yun, lagay lang ulit natin mga bolts natin dito sa disc. Tapos, thread na natin itong bracket natin dito sa ating mga shocks. Ayan, itornilyo na natin itong disc natin. Lagay lang natin itong bracket natin. At i-thread lang natin siya. Yun. All goods naman siya, no? Ay, may konti pang sayad. Pero umiikot naman na maayos. Hindi naman siya sobrang sayad. Normal lang na sayad. All goods, ah. So, lagay pa pala natin tong ehe. Preno natin. Preno, ikot. All goods. So may narinig kayong konting kalaskas, pero normal lang yan guys kasi humuhulma pa yung mga pads natin sa ating mga disc. Ang hindi normal yan kapag may sumasabit talaga na bakal. Ikot, preno, ikot, preno, ikot. All goods na tayo. So pwede na nating i-road test to. Check natin kung maganda yung kapit ng preno. So yung mga bossing, iarangkada lang natin ng konti. Check natin kung may sayad at all goods yung nilagay natin na bracket chadis para malaman natin kung smooth lang siya. Yun, lakas. All goods. So sa mga long ride natin, mas masusubukan natin yan. So i-update ko kayo sa mga susunod na video natin guys, sa mga susunod na long ride video. Yan. Pero so far, all goods. Wala naman tayo naging problema. Makapit yung preno. For conclusion, functionable naman po yung ARM disc po natin at saka yung bracket po natin. All goods, wala tayong naging problema. Halos plug and play lang po sila. At para sa akin, mas naging maganda po yung naging itsura niya para sa ating mga motor. So ilalagay ko po lahat ng link ng mga tinuro natin kanina. Kabilang na po yung disc kung magkakaroon naman ng stock, yung bracket po natin. Tsaka pati na rin tong Galfer tsaka yung budget meal na bracket po natin. All goods din naman yan. At i-update ko pa rin po kayo soon sa magiging performance natin gamit itong setup ng disc po natin dito sa ating mga motor. So yan lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Install ng ARM260 Big Disc at ng bagong CNC bracket po natin dito kay Scarlett. Bye-bye!